Pinag-aaralan naman ng Department of Interior and Local Government at Metro Manila Council o MMC na magpatupad ng parking ban sa lahat po ng pampublikong kalsada sa buong Metro Manila para masolusyunan ang tumitinding traffic. Target na nilang maisapinal ang panukala hanggang sa 1 ng Setyembre. Detalye sa report ni Mar Gabriel. Nagkasundo ang DILG at mga alkalde ng 16 na lungsod at isang munisipalidad sa Metro Manila na solusyonan na ang tumitinding traffic sa buong Kamaynilaan. Sa ginawang pulong ng Metro Manila at Regional Development Council sa Campo Crame, isa sa lumutang na rekomendasyon ang pagpapatupad ng parking ban sa lahat ng pampublikong lansangan. Kasama na rito ang mga secondary at tertiary roads gaya ng mga kalsada sa barangay na kadalasang ginagawang parking lot. The law says that public streets is not for private enterprise. Okay. And we consider parking a private enterprise. Okay. But it's a private car on a public street. So we will now designate them as no parking zones, especially in the streets which affect Metro Manila traffic. Nais ng DILG na ipatupad ang parking ban mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Iminungkahi naman ng MMDA na magkaroon ng window hours para sa parking ban kasabay ng window hours ng number coding scheme. Ibig sabihin, ipagbabawal ang pagparada tuwing rush hour mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sa amin naman obserbasyon, meron namang mga pagkakataon na may oras after rush hour na we think na pwede naman ng payagan. Pero again, sabi nga ni Secretary Remulla, kailangan namin pag-aralan yan at ma-decide through a technical working group on a case-to-case basis per city or per LGU. Pero yun nga, tulad na nasabi ko, yung major thoroughfares at yung pong mabuhay lanes natin, yun absolute yun. Talagang bawal mag-park. Bibigyan ng hanggang September 1 ang technical working group para maisapinalang panukala. Kasama sa gagawin nila ang mapa ng bawat lungsod kung saan mamarkahan ang mga lugar kung saan ipatutupad ang parking ban. Ikukonsidera din ang paggamit ng no contact apprehension policy. Katulad ng Malabon, hindi naman talaga dinadaanan yun, not critical to traffic. Like Muntinlupa, not critical to traffic. But if you have Mandaluyong, San Juan, Quezon City, Manila, ayan talaga, doon talaga nagkakabulbul. So it will be on a granular level. Kasi what is applicable in Manila is not applicable in Malabon. What is applicable in San Juan is not applicable in Muntinlupa or Pateros. Diba? Pateros will maintain a no parking rule 24/7. Ayun ang gusto nila. But we're working on a cohesive approach that all mayors are in agreement kung paano gagawin. Kung magiging epektibo sa Metro Manila, plano rin ng DILG na ipatupad ito sa malalaking lalawigan at lungsod gaya sa Cavite, Laguna, Davao City at Cebu City. Mar Gabriel para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.